Okay, so may share tayo ngayon guys, no? Kasi marami na tayong nagawang reels dito sa ating dalawang solar charge controller, EP-Ever versus SRNE. So kasi doon karaniwan pinagko-compare ko yung mga harvest nila, di ba? Yung application nila. So karaniwan doon is mapapansin nyo na mas may advantage yung SRNE. So in particular, ang gusto kong paglilinaw ngayon is yung sa harvest niya. So, hindi ibig sabihin doon sa mga reels ko, sa mga shorts ko, na mababang harvest ng EP-Ever, less efficient yung solar charge controller natin. So, marami kasing factors din na kailangan consider, no? Hindi lang yung solar charge controller mismo. So, kasi dito sa EP-Ever natin, hindi ako na-expect ng mataas na harvest. Unang-una, kasi ang solar panel natin dyan is total of 220 watts lang. Versus dito sa ating SRNE na 960 watts ang solar panel natin dyan. And bukod doon, yung location ng solar panel natin sa bubong, mas maganda talaga yung sa SRNE, no? Gitnang-gitna siya, walang takip ng araw, walang shadow, walang shades, no? Compare doon sa ating EP-Ever, kasi minsan bandang hapon na guys, may nagkakaroon na ng shadow yung ating solar panel pala dun sa ating EP-Ever. So, nagiging less efficient siya, no? Pero, tignan nyo naman guys, kung 220 watts kasi, and makaka-harvest siya ng more than dun sa kanyang capacity, hindi mo masasabing hindi siya efficient, no? 220 watts pero nakaka-harvest siya na around 300 watt hour. So, okay na yun para sa akin, no? Hindi na ako nag-expect ng mas mataas pa dun. Ayun, sa ngayon kasi guys, ang EP-Ever natin is backup lang natin talaga to, no? Pero ang ginawa kasi natin, instead na nakatambay lang siya talaga, binila natin siya ng panel. Meron siyang panel, no? Kahit papano nagkakarga yung ating 12 volts battery. Kahit na hindi maganda masyado yung location ng panel nito, it's better to have less harvest than nothing at all, di ba? No? So, ang ginawa ko talaga sa kanya, i-utilize natin yung bubong natin kahit na alam ko bandang hapon merong mga shadow yung panel doon. Ginawa pa rin natin. Ang ginawa natin, in-installan pa rin natin ng solar panel para makapag-harvest tayo kahit papano, no? Ngayon, as sinabi ko nga as backup, kasi just in case halimbawa magkaroon ng problema itong ating 24 volts na SRNE, pwede yan guys, pwede kong ilagay yan dyan para siya yung mag-harvest dun sa ating 960 watts na solar panel. And isa pang maganda dito sa EP-Ever guys, dito sa variant na to guys, kaya gustong gusto ko siya, is may built-in Bluetooth module siya, no? Napakalakas ng Bluetooth module nito guys, no? Ito kasing setup ko guys is nasa second floor to, no, ng bahay namin, nasa loob ng kwarto. So, trinay ko siya, nasa ground floor ako guys, nakasarado yung kwarto namin. Trinay ko mag-connect sa Bluetooth Android app nila. Nababrowse ko sa baba guys yung ating Bluetooth app. Nakaka-connect ako sa solar charge controller ng walang kahasel-hasel. And nakikita ko doon yung parameters, nakikita ko yung harvest while nasa ground floor ako. And kanina may trinay nga ako guys, no? Kasi nasa labas ako, nasa kalsada ako. Nasa kalsada ako guys. Ito kasi malapit sa bintana yung setup natin. Nasa kalsada ako. At trinay ko mag-connect doon sa ating app. Naka-connect ako doon sa ating Bluetooth app ng EP-Ever. And na-browse ko doon yung harvest, no? Imagine niyo kung gaano kalayo yung range ng Bluetooth na nitong ating EP-Ever. So, doon ako sobrang natutuwa talaga. So, kung i-compare ko naman guys dun sa SRNE, kasi yung SRNE natin walang built-in Bluetooth to. Bumili tayo ng external. So, medyo guys, ito kasi tininay ko rin syempre. Tininay ko yung range ng Bluetooth nito. Pag nasa ground floor ako guys, may location sa ground floor namin na hindi ako makakonect sa Bluetooth app niya, no? Tapos kanina, syempre, nasa labas din ako, trinay kong kumonect dun sa Bluetooth app niya. Nasa kalsada na ako nun, no? Guys, hindi na siya out of range na yung ating Bluetooth module, no? So, masasabi ko na itong built-in Bluetooth ng EP-Ever is mas malakas yung range niya
compare doon sa ating external module ng SRNE solar charge controller, no? So kaya kung medyo yung mga reels ko guys, sinasabi ko lang sa inyo, yung mga reels ko parang mas pumapabor sa SRNE, hindi ganun guys, no? So itong EP Ever is ano pa rin to, best buy pa rin to, no? Ayun guys, so to sum it up, para sa akin, no, kung sa off-grid solar charge controller, tiwala na ako dito sa nabili nating SRNE tsaka EP Ever solar charge controller, no? So etong naging batayan ko kasi sa pagpipili ng solar charge controller talaga guys, unang-una yung ating battery type. So pumili ako ng solar charge controller na meron talagang exclusive setting para sa LiPo4. So itong both solar charge controller na to, meron siyang setting talaga exclusive for LiPo4 battery. So ito meron siyang LiPo4, pwede mo pa siyang i-user modified, no? Pareho sila. Ito rin naka LiPo4, meron din siyang option na pwede mong i-user modified yung LiPo4 mo. Pwede mong ibahin yung kanyang charging voltage, no? So nangyayari kasi pag nag-user modified tayo is binabago mo yung charging voltage niya. And kasi ang LiPo4 settings guys is wala siyang floating voltage dahil hindi kailangan ng floating voltage or float charge ng ating LiPo4. Ang float charge guys is para lang sa mga lead acid battery, no? Kasi meron silang self-discharge. Ito kasing LiPo4 wala siyang self-discharge. So kaya kung kayo magbabala kayong bumili ng battery, oo, medyo mahal tong ating LiPo4, pero napakasulit nito guys compare sa lead acid. Kasi ang presyo nito is masasabi mong times 2 ng presyo ng lead acid, no? Pero yung itatagal niya naman, kasi ang karaniwang lead acid is tatagal lang siya ng 2 to 3 years. Samantalang ito guys, tatagal to kung maayos ang gamit mo, no? Inaalagaan mo siya, tatagal siya ng 10 taon per battery niya guys, no? So imaginein mo yung matitipid mo, no, sa pagbili ng battery niya. And mataas din yung depth of discharge ng ating LiPo4. Kaya ito talaga nag-switch na ako. So ito yung dati kong battery guys, to. So ito yung lead acid battery. Ang depth of discharge niyan ay 50% lang versus dito sa ating LiPo4 is to guys, no, hanggang 80% ang DOD ng ating LiPo4. So ayun guys, no. So to sum it up, parehong good brand yung EP Ever at yung ating SRNE solar charge controller. So sinishare ko lang sa inyo yung nagiging experience ko sa kanila, pero hindi ko ibig iparating sa inyo na less efficient yung isa sa kanila, no? Pareho akong tiwala dyan sa solar charge controller na yan. And ito, more than a year na sa akin to, no? So wala akong nagiging problema sa kanya, SRNE. Ito bago pa lang, less than naman, pero tiwala talaga ako sa EP Ever guys, no? Maganda yung review, maganda yung mga nababasa ko sa kanya. So yun lang para dito sa bidyong to. Maraming salamat. Ayun mga sir, ma'am, maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully, may naitulong ako sa inyo. At kung kayo bago sa channel na to, maaari kayong mag-subscribe at pakiclick na rin notification bell sa baba para lagi kayong updated sa aking mga video uploads. Paano mga sir, ma'am? Till next time!